Welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. At kumusta na po ang ating pagkakape sa umagang ito? Sana po ay na-enjoy natin ang mainit na kape at mainit na pandesal. Wala din siguro pandesal dito, no? Kubo siguro at saka falafel. Anyway, open your Bible with me in the book of Psalms, chapter 146. Basahin po natin yung buong chapter ng Book of Psalms. Ito po ang pagkasabi ng Psalms 146. Purihin si Yahweh, o kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, sila'y o babalik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi, kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nagugutom. Pinapalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nilingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili. Purihin si Yahweh. And this morning, our topic is knowing God. Atin pong nabasa ang mga salita ni Haring David patungkol kung sino ang Diyos. Sinabi niya doon na huwag tayo magtiwala sa tao. Hindi po ibig sabihin na hindi talaga magtitiwala. Ibig niya sabihin, kung pag-uusapan ay tiyak na sandigan, hindi sa tao natin masusumpungan yan, kundi sa Diyos lamang. Ang pagtitiwala na sinabi ni David dito ay patungkol po sa kaligtasan ng kaluluwa. Patungkol po sa a strong foundation na kailanman ay hindi matitinag. Sa tao po matitinag yan, kahit ba prinsipi o hari yan. Pero pag Diyos po ang pag-uusapan, kailanman hindi po yan matitinag. Diyos siya na dakila sa lahat. Siya yung tagapaglikha. At kung ang Diyos natin ay huhukom, palagi pong tama. Ang tao, minsan ang hukom ng tao ay mali. Yung justice natin minsan hindi naging tama. Minsan ang panig ay doon sa may pera. Minsan nabibili ang hustisya, yun yung sabi ng madalas ng mga tao. But God is a just God. He is a just judge that He will judge accordingly. Kung sino yung naaapi, siyang kanyang tutulungan, siyang kanyang bibigyang doon siya papanig. At ang madalas na ating maririg sa Diyos ay siya ay makapangyarihan. Oo, siya po ay makapangyarihan. Mga nakatali ay pinalaya, mga bulag ay nakakita. Hindi lang po ito. Marami pang mga bagay ang ginawa ng Diyos nung siya po ay nagkatawang tao. Nais ko pong iparating na napakahalaga po na makilala natin ang Diyos ng lubos-lubusan. Hindi lang po sa kanyang attributes, hindi lang po sa panlabas na kanyuan, hindi lang po ayon sa haka-haka at ayon sa sabi-sabi ng iba, kundi sa personal na antas po ng buhay natin, atin po siyang makilala. Ibig ko po sabihin, hindi lang basta ayon sa sinasabi ng iba ang ating paniniwala sa Diyos, ang ating pagkakilala sa Kanya, kundi ayon sa personal nating pamumuhay. Ang tanong ko po, kilala ba natin talaga siya sa ating mga buhay? Kilala ba natin siya to the personal level, higit pa sa ating pagkakilala sa ating mga sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga magulang? Sana po higit natin makilala ang Diyos, kaysa mga bagay na o kaysa mga tao
na iniisip natin dapat nating makilala. Know God, the highest level. Know Him, the personal level of your life. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para sa ating personal application sa umagang ito. Most of the time, people are creating God according to their idea. Di ba meron tayong tinatawag na create your own? Meron tayong mga create your own. Punta ka ng IKEA, pag uwi mo sa bahay, ikaw na bahala gumawa ng gusto mong gawin, no? Paano mo gawin yung minodelo nila, no? Create your own. Most of the time, people are creating their own God based on their ideas, based on their experiences, no? But actually, God has told us already in His Word who really He is. And we just have to confirm it with our experiences. First point po na gusto ko maging is, knowing God is not just identifying His attributes, but who He is in the personal level in our lives. Opo, kailangan nating makilala siya. Hindi lang ang attribute siya. We can identify Him from Genesis to Revelation. Genesis, He is the creator. Exodus, He is the deliverer. Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, He is the high priest. Deuteronomy, all of the words, all of the names of God from Genesis to Exodus, we identify. But it's not enough. Hindi po sapat yan. Nasabihin natin, kilala ko ang Diyos kasi alam ko from A to Z. A, He is the Almighty God. B, He is the bread of life. C, He is my comforter. D, He is my deliverer. E, He is my eternal life. Oh my goodness, you can memorize from A to Z the names of God. But the question is, do we really know Him personally, in the personal level? That's the question. Maaaring kilala natin ang Diyos sa mga pangalan na alam natin. Pero ang tanong, sa buhay natin, kilala ba talaga natin siya? Knowing God does not suggest that we have to know Him based on our personal identification of who is, or personal idea of who He is, but based on His Word and confirm it by our experience with Him. So kung titingnan niyo po, it's not just knowing Him in the personal idea, but knowing Him based on the Word, but it would be confirmed by our experiences with Him. Ang tanong ko po, ano experience natin sa Panginoon? Yun po maghahatid sa atin ng kaibahan sa buhay. If we will say knowing God, it simply means na-experience ba natin siya sa buhay natin? Nakilala ba natin siya? Pag sinabing siya ay makapangyarihang Diyos, siya ay Diyos na nagpapagaling, nakasubok na ba tayong napagaling mula sa karamdaman? Ako po, patunay po ako na magsasabing, pinagaling ako ng Diyos sa aking karamdaman. God is still the healer. He never changed. Lumaki po ako sa pananalangin ng mga pastor na kung may sakit po ako, pinagpipray lang at gumagaling na. God is my provider. I can confirm that. I've been in business for so long. Siguro 5 years in business. And I have seen how the Lord prospered my business in that time. I have seen kung paano po pinapalaki ng Diyos ang aking negosyo. Believing in Him. Alam ko rin po, nang na time na nag-down ako, nag-bankrupt ako, doon ko rin po nakikita kung paano kami sinuplayan ng Diyos. Hindi po siya nagkukulang. When the Lord said, He will supply all our needs according to His riches and glory, I experienced that one. That early in the morning, kakatok lang yung pagpapalat sa may pastor. Ito, pinapaabot ni Lolo, ganito, ganyan. Wow. Nandyan yung pagpapala, kumakatok early in the morning. I want to tell you, if we want to know God, we have to know Him in the personal aspect, in the personal level of our lives. Because experiencing God is knowing God. So this morning, if you haven't experienced the Lord, it's time for you to try it with yourself. Kung dumating man mga problema, pagsubok sa buhay, it's the time for us to recognize that He is powerful, and that's the opportunity of God to reveal Himself unto us. Yun yung pagkakataon ng Diyos upang ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin sa mga pangyayaring yun. Kaya huwag matakot. God is here. He is powerful.
And we have to experience Him in order for us to really know Him. God bless.